What? Kailangan may asawa at anak ako para mapili akong VP ng kumpanya natin? Joke ba yan, Cathy? Irritableng tanong nga ni Christopher sa kanyang best friend at sekretarya na si Cathy. Magkaklase nga sina Cathy at Christopher simula pa nung high school kaya naman malapit nga sila sa isa't isa. Si Cathy ang kinuha nga niyang sekretarya dahil alam niyang maaasahan nga at mapapagkatiwalaan nga niya ito. Ayon kasi sa aking source, ay sobrang family-oriented daw ng president and owner ng kumpanyang to. Para sa kanya, kung ang isang tao ay responsableng ama at asawa, ay siguradong responsable din itong VP. Paliwanag nga ni Cathy. I still don't get it. I am a responsible person. Magaling ako, matalino, madiskarte at masipag. Ano yun? Matatalo ako ng taong pamilyado na kahit mas magaling naman at deserving ako kaysa sa kanya? Hindi naman lahat fair yan. Galit na sabi nga ni Christopher. Wala naman tayong magagawa eh. Irap na nga lamang ni Cathy. So paano? Kailangan ko talagang magkaroon kaagad ng asawa bukas at sa makalawa naman, kailangan yung mga anak? Para na rin nilang sinabi na masasayang lahat ng pinaghirapan ko. Alam mo, kung gaano ko pinaghirapan ng oportunidad na ito, Cathy. Masasayang lang ba lahat dahil wala akong asawa at anak? Yun lang yun? Halos tumaas nga ang boses nga ni Christopher. Not necessarily. Malditang sabi naman ni Cathy. Kilala nga ni Christopher si Cathy. Anong kalokohan na naman ang iniisip mo? What if mag-hire tayo ng tao na magpapanggap na asawa at mga anak mo? Halos magliwanag ang mukha ni Cathy sa naisip nga niyang ideya. Seriously? Sarcasticong sabi naman ni Christopher. Pwede naman yun ah. Gate pa nga ni Cathy. Forget it. Naniniwala akong makukuha ko ang posisyon na to dahil magaling ako at hindi ko kailangan ng asawa at anak. Kampanting sabi pa nga ni Christopher. Ang tigas din talaga ng ulo mo eh, no? May credible source nga ako na may asawa at anak ang kukunin nilang VP. Ngayon, kung gusto mong mapalampas ang pagkakataon na to, edi, huwag ka maniwala sa akin. Iritang sabi pa nga ni Cathy. Bumuntong hininga na nga lamang si Christopher. So tell me, Cathy, what is your plan? Hahanap tayo ng babae na magpapanggap na asawa mo at kailangan din natin ng bata na magkukunwaring anak mo. Sad pa nga ni Cathy. That's crazy. May pumapayag ba sa mga ganyang offer? Hindi makapaniwala nga si Christopher sa kanyang narinig. Ang hirap kasi sa'yo. Lumaki kang mayaman eh. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang buhay ngayon ng mga tao at kung anong kakayanin nilang gawin para sa pera. May mga nagbebenta nga ng kidney eh. Ano pa naman yang magpapanggap lang sila? Sad pa nga ni Cathy. Fine. This position means so much to me. So sige, papayag na ako. Pero kailangan makakuha tayo ng matinong mga tao. Matino na magpapanggap na asawa ko at mga magulang na magpapanggap na anak ko. Baka mag-backfire lang sa atin eh. Pag-aalala pa nga ni Christopher. Huwag mo nang alalahanin yan. Ako nang bahala maghanap ng taong magpapanggap. Ang alalahanin mo lang ay ang paghahanda sa pagiging VP mo at kung paano mo babayaran ang utang na loob mo sa akin. Bahala ka na. Pero pa nga ni Cathy. Puro ko talaga kalokohan. Natatawang sabi nga ni Christopher. Samantala nagsimula na ngang maghanap si Cathy ng magpapanggap na asawa at anak ni Christopher. Isang araw ay tinawagan nga nito ang binata para makilala na nga niya ang babaeng magpapanggap na asawa niya. Nagkasundo silang magkikita nga sila sa isang Chinese restaurant. Nice din daw kasi ni Cathy na kumain ng dim sum at hindi naman ito matiis ng kanyang best friend. Nakaupo nga si Cathy sa isang pwesto kasamang babaeng magpapanggap, si Miranda. Pagdating nga ni Christopher ay agad gumaway nga si Cathy para makita nga sila ng binata. Lumapit nga si Chris at nakaharap nga niya ang babaeng magpapanggap na asawa niya. Nakapusod ang buhok nito pero may mga ilang hiblang nakabagsak sa mukha nito
Ang puting t-shirt na suot nga nito ay may mga marka ng mansya. Kupas din ang pantalon nga nito na tila lumawag nga sa kalalaba. Maitim din ang paligid ng mga mata nito na tila ba pagod at puyat. Ano palang good news ang sinasabi mo sa telepono kanina? Tanong nga ni Chris na hindi binati nga si Miranda. Sa isip-isip nga ni Miranda, sus, ang sungit naman pala nito. Kaharap mo na kaagad ng good news, Chris. Ito si Miranda, siyang magpapanggap na asawa mo. At ang isa pang good news ay may mga anak siya. So hindi na natin kailangan maghanap pa ng bata na magpapanggap. Bida pa nga ni Kathy. Napakunot na nga si Chris. Mga anak? Tanong nga nito. Hindi mo kasi na itatanong. May 3 anak na siya. 3 cute na baby girls ang mga anak niya. Triplets. Patuloy pa nga nasabi ni Kathy. But that's too much. Napag-usapan nating magpapanggap tayo na may anak ako pero triplets? Parang sobra na ata. OA na. Kita nga pagkairita nga ni Chris. Alam mo mas madali ngang makapture ang puso ng mga tao dahil triplets sila. Pansinin kasi sila. Isa paano bang problema mo? Hindi mo naman sila ampunin ah. Magpapanggap lang sila. So kailangan talaga 3 ang kunwaring anak ko? Tanong muli ni Christopher. Dito na nga sumabat pa si Miranda. Wala rin po kasi ako mapag-iwanan sa anak ko kung isa lang po ang magpapanggap. Mas madali po kung silang 3 na lang para hindi ko po kailangang iwanan ng 2. Fine. Maiksing sagot ang lamang ni Chris. Saad naman ni Kathy, meron tayong 2 linggo para maghanda para sa pa-dinner ng president ng kumpanya. Ipinapasama niya ang pamilya ng mga empleyado. Dito na rin siya pasikretong mamimili ng kandidato sa pagka-VP. Kaya kailangan mapalapit ka sa mga bata para hindi sila ilag sa'yo pagdating sa dinner na yon. Saad nga ni Kathy. So, paano natin gagawin yon? Hindi naman ako kakilala ng mga bata. Saad pa nga ni Christopher. Sus, madali lang naman yan eh. Ang mga bata basta nararamdaman nilang mabait ka at masayang kasama push na yan. So mag-i-schedule ako ng playdates nyo ng mga bata. Kahit siguro twice a week pwede na. Nakayuko pa nga si Kathy. At naglilista nga ng mga kailangan nga nilang gawin at bilhin para nga sa pagpapanggap na yun. Twice a week? Na playdate? Wala akong oras para dyan, Kathy. Ikaw ang sekretarya ko, dapat alam mo yan. Saad naman ni Chris. Yup, ako nga ang sekretarya mo. Kaya naman, na-clear ko na ang weekends mo para may oras kang makipag-bonding sa mga bata. Saad pa nga ni Kathy. Kailangan ko nang umalis. Ano pa bang kailangan kong gawin? Iritadong tanong pa nga ni Chris. Kailangan ko ng budget ah. Malditang sabi pa nga ng sekretarya nga nitong si Kathy. Budget for what? Gulat na tanong naman ni Chris. Budget! Para sa bayad natin kay Miranda at sa mga anak niya. Pati na rin pambili ng mga damit at gamit nila. Paliwanag nga ni Kathy habang naglilista ulit. Ha? Natigilan si Christopher. Kailangan nilang magmukhang asawa at mga anak mo na tunay, di ba? Pues, wala silang maayos na damit para sa event. Fine. Maiksing sabi na nga lamang ni Chris, sabay abot nga ng kanyang ATM card kay Kathy. Nakangisi namang iniabot nga nito ang card. Isa-shopping ko kayong mag-iina. Wika nga ni Kathy kay Miranda at kumindat pa nga ito. Para maging kapanipaniwala nga ang kanilang pagpapanggap, kailangan maging komportable nga sila sa isa't isa. Kaya isang araw, ay pinupunta nga ni Kathy si Christopher sa isang restaurant para sa kanilang dinner ni Miranda. Boss, saan ka pupunta? Tanong nga ni Kathy na makitang palabas na nga ng kanyang opisina sa Chris. Uwi, it's 5 p.m. Lumagpas na nga ako sa office hours eh. Kasual na sagot pa nga ni Chris. May dinner kayo ni Miranda, hindi ba? Paalala pa nga ni Kathy. Ah, ngayon ba yun? I-cancel mo na lang muna. I'm tired. At may papanoorin pa akong basketball game online. Akmang lalabas na nga ulit sana si Chris nang harangan nga ito ni Kathy. Gusto mo bang maging VP?
O gusto mong manood ng basketball game for the rest of your life? Malditang tanong nga nito. Fine. San ba yan? At anong oras? Tanong nga ni Chris. Sa Wine Steakhouse at 6 p.m. traffic ngayon kaya sakto lang ang dating mo for the dinner kung alis ka na ngayon din. Nag-pre-order na rin ako ng food para makakain ka na agad. Parang nanay nga nasabi pa nga ni Cathy. Sigurado ka bang hindi ikaw ang tunay kong ina? Biro pa nga ni Christopher. Ew! Sabi naman ni Cathy na inilabas pa nga ang dila at kunwari na susuka. Eksaktong alas 6 nga ng hapon nang dumating nga si Christopher sa restaurant. Ihinatid na nga siya sa kanyang lamesa ng waitress. Wala pa si Miranda at bahagyang nainis nga si Christopher. Ayaw na ayaw nga niya sa taong late. Maya-maya pa ay napalingon na nga siya sa entrance ng restaurant at nakita nga niyang isang babae na nakasuot nga ng isang mahabang dress na may slit sa harapan, kaya naman kita niyang mahahaba at makikinis nga nitong binti. Hapit sa bestida, ang tunay na kurba ng katawan nito. Ang buhok na nito ay nakaperm at ang makeup nga nito ay bagay na bagay sa kanyang balat. Napanganga na nga lamang sa pagkabigla si Christopher. Hindi siya makapaniwala nang lumapit nga magandang babae sa kanyang lamesa. Sorry po na late ako. Wika nga ng babae. I'm sorry, do I know you? Nagtatakang tanong pa nga ni Chris. Lumingalinga pa nga ang babae bago pa bulong na sumagot. Hindi niyo po ako naaalala. Ako po si Miranda. Ako po yung kasama niyo noong isang araw na magpapanggap na asawa niyo. Parang biglang nagising nga si Chris mula sa isang panaginip. Oo. Sorry, naalala ko na. Tumayo si Chris at tinalalayang umupo pa nga si Miranda. I'm so sorry. Hindi kita nakalala. Ang ganda mo. Hindi pa nga napigilang sabi nga ni Chris. Ni kinagulat na nga lamang ni Miranda. Sada nga lamang nito. Ha? Okay lang. Kahit nga po ako, hindi ko nakilala ang aking sarili. Ang gaganda po kasi nitong mga binigay ni Ma'am Cathy sa akin ng mga damit sapatos at bag. Nakangiting sabi pa nga nito. Don't call her Ma'am Cathy. Baka may makarinig at makabuko pa sa plano natin. Paalala nga ni Chris. Sorry, sige po sir. Please don't call me sir. Tawagin mo lang akong Christopher. O kaya Chris. Pwede po bang babe na lang ay tawag ko sa inyo? Nakangising tanong pa nga ni Miranda. Ha? Nabigla pero parang kinilig naman si Christopher. Joke lang po. Humagikik pa nga na sabi ni Miranda. Magpapanggap tayong mag-asawa kaya wag ka na rin magpo sa akin. Nahiling pa nga na sabi ni Chris. Sige, Christopher. Dumating na nga ang pagkain na in-order nga ni Cathy para sa kanila at nagsimula na nga silang kumain. Hindi mapigilan ni Christopher na mapatitig nga sa babae. Napakaganda naman kasi nito. Malayo sa itsura nga nito ang una nga nilang pagkikita. Maganda pala siya. Pagmukhang nakapagpahinga at naayusan. Sa isip-isip lamang ni Chris. May dumi ba ako sa muka? Tanong pa nga ni Miranda nang makitang nakatitig nga sa kanya si Christopher. Wala naman. You just look so gorgeous today. Nahihiyang sabi pa nga nito. Nagulat ka ba kasi malayong malayo ang itsura ko nung una tayong nagkita? Nakangiting tanong pa nga ni Miranda. No offense, but yes. Prangkang sagot naman ni Chris. Inayusan kasi nila ako ngayon. Maganda din yung makeup at damit na binigay ni Cathy. Haggard kasi ako lagi. Ang hirap din kasing mag-alaga ng mga bata at magtrabaho. Paliwanag naman ni Miranda. Wala ka bang katulong sa pag-aalaga sa kanila? Wala Dati meron. Yung lola ko pero namayapa na siya. Kaya solo ko na lang pag-aalaga sa mga bata ngayon. If you don't mind, asan ba kasi ang tatay nila? Yung asawa mo? Usisa pa nga ni Chris. Ang totoo, naiintriga nga siyang malaman kung single ba si Miranda. Hindi ko alam. Sada nga lamang nito. What? Hindi na lang siya umuwi isang araw. Dagdag pa nga ni Miranda. Baka naman aksidente. Hinanap mo ba siya? Umiling si Miranda. Hindi na rin ako nag-alala pa kasi dala niya ang lahat ng mga damit niya. So sa tingin ko, tanado naman talaga at ayaw niya kaming makasama at panindigan.
Wala naman sigurong naaksidente na dinala lahat ng damit, diba? Tumatawang sabi pa nga nito na parang wala na at nakamove on na nga sa nangyari. Pero tila may humaplos naman sa puso ni Chris dahil doon. Dahil parang nagpapakatatag nga si Miranda para sa mga anak. Iniwan ka niya. At ang inyong mga anak, napakiresponsable naman pala ng asawa mo. Medyo naiirita pa nga si Christopher sa kanyang nasabi at natuklasan. Okay na din yun? Kinakaya ko namang mag-isa para sa aking mga anak. Itataguyod ko sila hanggat kaya ko. Buti nagagawa mo pa yung gawing biro. Ganun lang naman yun Hindi naman ako pwedeng magmukmuk at may 3 batang umaasa sa akin. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Sad pa nga ni Miranda. That's a good point. San ka nga pala nagtatrabaho? Doon po ako nagtatrabaho sa coffee shop na madalas yung puntahan ni Cathy. 12 oras pong trabaho ko doon. Nakakapagod naman pala yung trabaho mo tapos pag-uwi mo, mag-aalaga ka pa ng 3 anak mo. Ganun po talaga pag magulang, lalo na kapag single mom. Masaya silang kumain. Nagkwentuhan nga sila at nagulat nga rin si Christopher dahil hindi niya akalain na magkakasunto pala sila ni Miranda. Pareho rin sila ng tipo sa pagkain, pelikula at musika. Nang makatapos na nga silang kumain, ay inalok nga ni Chris na ihatid si Miranda. Naku, wag na. Abala pa sa'yo Alam kong pagod ka na rin sa trabaho. Binigyan naman ako ni Kate ng pang-taxi. Ayos lang ako. Nakangiting sabi pa nga ni Miranda. Okay lang. Gabi na. At wala na ring traffic. Pagpupumilit pa nga ni Chris. Hindi rin niya maiwasan. Hindi niya mapigilan ng sarili. Nalilito siya. Pumayag naman si Miranda at nang nasa labas na nga sila ng bahay, nakaramdam nga si Christopher ng awa. Napakaliit kasi ng bahay ni Miranda at lumang-luma na nga rin. Bago pa nga bumaba si Miranda, nagpasalamat pa nga ito sa binata. Maraming salamat nga pala. Salamat, son. Itong binayad niya sa akin para sa pagpapanggap namin. Napakalaking tulong nito sa amin ng mga anak ko. May diferensya sa mga mata nito, ang isa sa mga triplets kaya kailangan itong maoperahan bago pa ito tuluyang hindi makakita. Kwento nga ni Miranda. Tila nahabag naman si Chris. Kailan naman siya operahan? May mga preparasyon pang gagawin at may pila din sa ospital kaya sakto naman pagkatapos ng event sa opisina ninyo, maoperahan na siya. Sad nga ni Chris. You know what? Baka gusto mo akong maimbitahang mag-siya sa bahay mo para makilala ko ng triplets. Hindi alam ni Chris kung bakit excited nga siyang makilala ang triplets. Samantalang nung una naman, ayaw niya at wala nga siyang pakialam. Naku, nakakahiya naman po. Maliit lang ang bahay namin Lumang-luma na. Tsaka baka busy ka pa, syempre. Napailing si Chris. Wala namang problema doon. Hindi ba't gaya ng sabi ni Cathy? Kailangan maging malapit din sa akin ang mga bata. Para hindi halatang nagpapanggap lamang tayo. Sad pa nga nito. Oo nga pala. Sige na nga. Halika na, pumasok ka na muna para makapagtsaa. Pumayag na nga rin si Miranda. Kahit nahihiya nga siya sa kanyang bahay. Alam niyang anak mayaman nga si Chris at hindi ito sanay sa mga bahay na tulad nga ng kanila. Nang pumasok nga sa bahay ang dalawa, nadatnan nga nilang naglalaro ang 3 cute na batang babae. Ang dalawa, nakaupo nga sa sahig at naglalaro nga ng bahay-bahayan habang isa naman na may sakit sa mata, nakaupo sa sofa. Mga anak, may bisita tayo. Bati nga ni Miranda. Nanay, nandito ka na! Halos sabay-sabay na sabi nga ng triplets at yumakap ang mga to sa kanilang nanay. Christopher, ito ang mga anak ko. Si Bernadette, Brenda at ang bunso namin, naoperahan si Brianna. Pagpapakilala nga ni Miranda. Ikinagagalak ko kayo makalala. Nakangiting sabi naman ni Chris. Hello po, kaibigan ka po ng nanay namin? Tanong nga ng bibong si Bernadette. Oo, kaibigan ko ang nanay niyo. Ani na nga lamang ni Christopher. Kumain na po ba kayo? Tanong muli ni Bernadette. Natawa naman si Chris sa tanong ng bata.
Oo, kumain na ako, salamat. Pasensya ka na, makulit talaga yung panganay ko. No, ayos lang. Nakakatuwa nga at napakabibo niya. Para siyang matanda kung makipag-usap. Oo, may pagka-matured talaga ang isang yan. 5 taon pa lang sila, pero si Bernadette na ang nag-aasikaso sa mga kapatid niya kapag nasa trabaho ako. Pita nga ni Miranda. 5 taon pa lang? Hindi ba delikado na iniiwan mo sila dito na walang kasamang matanda? Nag-aalalang tanong nga ni Christopher. Hindi naman sa ganoon. Minsan pinapakiusapan ko naman yung kapitbahay namin. Na kaibigan ko na rin. Na sa tingin ko naman mapagkakatiwalaan ko. Tsaka wala kasi akong kamag-anak na mapag-iiwanan sa kanila. Kailangan ko namang magbanat ng buto. Magtrabaho para sa kanila. Para sa therapy din ng bunso ko. Ang totoo ay plano ko na nga lamang sanang magtinda ng pagkain dyan sa harap ng bahay namin. Gagamitin ko sanang puhunan ang ibinayad niyo sa akin para sana hindi ko na kailangang iwan pa ang triplets. Nag-aalala rin talaga ako kapag silang 3 ang naiiwan dito sa bahay. Salaysay pa nga ni Miranda. Magandang ideya yan. Bakit hindi mo ituloy? Magagamit ko kasi sa operasyon ni Bunso yung pera. Pero hindi bale. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa eh. Pag nakaluwag-luwag at nakaipon, itutuloy ko na yung plano ko. Pangkarinderya? Tanong nga ni Chris. Oo, mga ulam at merienda, ganun. May mga pabrika kasing malapit dito, kaya marami akong target customers. Marunong ka palang magluto. Oo, mahilig talaga akong magluto eh. Nung bata pa nga ako, pangarap kong maging chef kaso, ayun, na-inlove sa maling tao. Hindi ko natapos ang kurso ko. Ayos lang yan. At least, may 3 kang anak. Pero na-curious lang ako sa luto mo. Do you accept orders? Tanong pa nga ni Chris. Minsan may mga napapaluto sa akin. Saad nga ni Miranda. Kaya mo bang magluto para sa 50 tao kada araw? Nanlaki nga ang mata ni Miranda. Kaya naman. Bakit mo na itanong? May 5 araw na feeding program kasi kami. Ang aming opisina, kada araw, namimigay kami ng 50 food packs sa mga homeless at street children. Dagdag kita mo na rin yon kung kaya mo. Naku, malaking tulong po yan pag nagkataon. Saad pa nga ni Miranda. Dinukot na nga ni Christopher ang kanyang wallet at nagabot na nga lamang siya ng 10,000 piso. Hetong 10,000 piso. Paunang bayad yan para na rin. May pambili ka ng mga sangkap at rekados. Kada araw bibigyan kita ng 10,000 piso para sa 50 food packs. 5 araw lang naman ang feeding program eh. Sana kayanin mo. Naluluha pa ang mga mata ni Miranda sa tuwa. Napakalaking tulong po nito sa amin, Sir Chris. Masaya akong makatulong sa inyo. Naputol nga ang kanilang pag-uusap nang lumapit nga si Brenda at tinabutan nga ng laruan. Natasa nga si Chris. Inom po muna kayo ng tsaa. Nakangiting sabi nga nito. Ay oo nga pala yung tsaa mo. Sandali lang magbibihis lang ako at ipagtitimpla na kita ng maiinom. Pumasok nga si Miranda sa maliit na kwarto at nang lumabas nga siya natawa na nga lamang siya nang makita ngang nakaupo na nga rin sa sahig si Chris at nasa maliit na laruang lamesa na kunwari kumakain kasama ang triplets. Naku, pasensya ka na. Makukulit talaga ang triplets. Natatarantang sabi pa nga ni Miranda. No, it's okay. Naglalaro lang naman kami. Pakitimpla na lang yung totoong tsaa ko. Tumatawang sabi pa nga ni Chris. Naglaro pa nga sila ng konti ng mga bata at matapos ngang magtsaa ay nagpaalam na nga si Chris. O paano, mauna na ako Tatawagan na lang kita. O kaya ni Cathy para ma-pick up niya dito ang mga food packs. Pagpapaalam pa nga ni Christopher. Ingat ka Maraming salamat sa tulong mo. Sambit nga ni Miranda at nagulat nga sila nang biglang umiyak ang triplets. Oh, bakit kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong pa nga ni Miranda. Aalis na po siya. Gusto pa po namin siyang kalaro. Humihikbing sabi pa nga ni Brianna. Huwag ka mag-alala, babalik naman ako Sabi naman ni Chris. Sabay hawak nga sa ulo ng triplets. Pangako mo po yan? Paninigurado pa nga ni Bernadette. Oo naman, teka.
Gusto niyo bang mamasyal sa Sabado? Tanong pa nga ni Chris. Gusto po namin! At nagsimula na ngang magtaluna ng mga bata at si Brianna nga ay yumakap nga sa hita ni Christopher. Naku, wag na abala lang sa'yo eh. Nahihiyang sabi pa nga ni Miranda. Sabi naman ni Cathy kailangan namin ng bonding, hindi ba? Paalala pa nga ni Christopher. Sige na nga, kung hindi ka naman naaabala, okay lang ba? Pumayag na nga rin naman si Miranda. Ang totoo ay gusto rin naman niyang makasama ang binata pero nahihiya lamang siyang makaabala. Sad nga ni Chris. Nilinis na ni Cathy ang schedule ko para sa susunod na 2 linggo kaya't hindi naman abala sa akin. Masaya rin naman ako makasama ka at ang mga bata. Umalis na nga si Christopher sa bahay nila Miranda nang may ngiti sa mga labi. Natutuwa nga siyang makilalang mga bata. Hindi naman may paliwanag nga ni Chris kung bakit tila excited nga siyang dumating ang araw ng Sabado at makasama nga mag-iina. Dumating nga ang araw ng Sabado. Maaga pa lang ay gising na nga ang mga bata. Excited nga silang magpunta sa mall. Abala sa trabaho ang kanilang ina at dahil na nga rin sa kakapusan nga sa pera ay bihira nga silang makapunta sa mall. Nang dumating nga si Chris sa bahay nga ni Miranda ay nakabihis na nga ang mga bata. Wow, ang cute niyo naman! Bati nga ni Chris. At yumakap nga sa kanyang mga bata. Nako, ang agang ang nagising ng mga yan eh. At sa unang pagkakataon yata, hindi ko sila kinailangang kulitin na maligo at magbihis. Sila na ang kusang nagsiligo at nagsibihis. Pinili pa nga nila ang pinakamaayos nilang damit para daw hindi ka mapahiya kapag isinama mo sila sa mall. Kwento pa nga ni Miranda. Ngumiti naman si Christopher. Kahit ano pa ang suot nyo, kahit ano pang gawin nyo, hindi ako mapapahiya. Proud ako na kasama ko kayo. Ang babait tsaka ang cute nyo kayang tatlo. Sad pa nga ni Chris. Napangiti na nga lamang si Miranda. Nagpunta nga sila sa isang mall kung saan nga may buffet at playhouse na talaga namang mag-e-enjoy nga ang mga bata. Nang nasa harap na nga ng playhouse ang triplets, halos matulala ang mga to. Hoy mga anak, ano ba yan? Hindi na kayo nakagalaw dyan na natatawang sabi nga ni Miranda sa kanyang mga anak na natulala sa ganda ng mga laruan. Maglalaro po kami dyan? Tanong nga ni Bernadette na tila hindi nga makapaniwala. Oh, bakit ayaw niyo ba? Mapangasar pa nga na tanong nga ni Chris. Gusto po naming maglaro sa playhouse. Sabay-sabay nga na sabi nga ng mga bata at nagsisitalunan pa nga ang mga to. Ipinasok na nga ni Chris ang mga bata sa laruan. Paglabas nga niya, niyaya nga niya si Miranda na magmerienda habang hinihintay nga ang triplets. Baka gusto mo munang magkape o kaya mag-cake. Mukhang nagugutom na tayo sa paghihintay sa mga bata eh. Natatawang sad pa nga ni Chris. Naku, pasensya ka na. Ang totoo, matagal na talaga nilang gustong makapaglaro sa ganyang lugar. Pero hindi namin kaya eh. Lalo na, mahal, tapos 3 sila. Nahihiyang kwento pa nga ni Miranda. Wala yun. Salamat ulit dahil napasaya ang mga bata. Masaya ako na masaya sila. Sad naman ni Christopher. Nagkwentuhan naman ng dalawa habang nasa cake shop sila. Lalong nakilala nga ni Chris si Miranda. Humanga siya nang todo sa tapang at bait nga nito. Matapos maglaro, ipinamili naman ni Christopher ng mga laruan ng triplets. Salamat. Sobra-sobra na ang tulong mo sa amin. Nakakahiya na. Isang araw ay dumaan nga si Chris sa coffee shop kung saan nga nagtatrabaho bilang janitress, si Miranda. O Christopher, napadaan ka ata. May kailangan ba tayong puntahan? Kailangan ba nating magpanggap na mag-asawa? Pabulong pa nga ng tanong nga ni Miranda. Nahawak pa nga ang kanyang mop. Wala naman. Gusto lang sana kitang yayain na magmerienda. Nag-aalalang tanong nga ni Christopher. Nako, hanggang 5:00 pa kasi ako dito sa trabaho eh. Absent kasi yung kapalitan ko kaya yun, nag-overtime ako. Alam mo na, dagdag kita din. Nahihiya pa nga sabi ni Miranda. No, that's fine. Mag-iikot-ikot na lang ako dito sa may mall. Babalikan kita ng 5 p.m. Tila nabunutan nga ng tinik si Chris nang maramdaman na gusto ring sumama sa kanya ni Miranda. Sige,
Kaso, natigilan nga si Miranda at yumuko pa nga ito sa hiya. May problema ba? Tanong nga ni Christopher. Wala naman, kaso white t-shirt na kupas at walang kwelyo lamang ang pamalit ko dito sa uniforme ko eh. Lahad pa nga nito. Ano naman? Nakakahiya. Miranda, kahit ano pang isuot mo, maganda ka naman, okay? Kinilig naman si Miranda. Umalis na nga si Christopher at bumalik na nga lamang ito nang tapos na nga ang trabaho. Ready ka na? Oo naman, saan ba tayo pupunta? Takang tanong nga ni Miranda. Actually, wala pa akong naiisip. Basta para bang gusto kitang makita o makasama. Ikaw, saan mo gustong pumunta? Parang gusto kong kumain ng trending sa social media. Yung Paris? Nakikita ko nga yan, masarap kaya? Subukan natin. Tara. At nagpunta nga ang dalawa sa sumisikat na karinderya pero napakaraming tao sa pinuntahan nila. Kaya't hindi na nga sila nakakain pa. Paano yan? Parang matindi pa naman ang craving mo sa trending na Paris na yan. Ani nga ni Miranda. Okay lang. Masaya pa rin naman ako dahil kasama kita. Banat nga na naman ni Christopher. Alam mo, puro kakalokohan. Tara na nga lang. Maghanap na lang tayo ng ibang makakainan. Lihim naman kinilig nga si Miranda. Ayaw nga niyang magpadala sa mga pasari nga ni Christopher. Napakagwapo nga ng binata. Matangkad, tisoy, namumula-mula ang mga labi at pisngi nga nito. Napakatalino pa nga. Galing sa ubod ng yaman na pamilya. Parang imposible namang magkagusto nga ito sa kanya na single mother na nga galing pa sa mahirap na pamilya at walang tinapos. Maganda rin naman si Miranda. Mahaba ang kanyang itim na buhok at mabibilog ang mga mata na may mahaba at kulot na pilikmata. Maninipis ang kanyang mga labi at ang magkabilang pisngi niya ay may malalalim nga na dimples na lumilitaw nga sa tuwing umingiti siya. Maganda rin ang katawan ni Miranda. Kahit pa may 3 mga anak na nga siya, ay nanatiling maganda ang kurba ng kanyang katawan. Sa kabila ng lahat ng kanyang katangian, alam niyang imposibleng magkagusto sa kanya tulad nga ni Chris dahil mahirap lamang siya at walang pinag-aralan. Maagang naulila nga si Miranda at sinikap nga niyang makapagtapos ang pag-aaral pero nagmahal siya ng maling tao. Maaga nga siyang nagkaanak at ang lalaki naman ay iniwan din siya. Ilang buwan lamang matapos nga niyang mga anak. Simula noon mag-isa na nga niyang itinaguyod ang kanyang mga anak. Pero ibang ligayang nararamdaman niya tuwing kasama niya si Christopher. Nalulungkot nga siya na malapit nang matapos nga ang kanilang pagpapanggap. Naging malapit na nga rin sila dahil 2 linggo rin halos ang ginawa nga nilang pagpapanggap, pagbabanding at minsan nga kasama pa nga nilang mga bata kaya pati ang triplets ay napalapit na nga rin sa binata. Dumating ang araw ng family event ng kumpanya. Isinama nga ni Christopher sila Miranda at ang mga bata sa event. Giliw na giliw ang mga tao nang makita nga ang mga bata at tila nga naman napaka-cute at napakabibo nga nila. Madami din naman ang nakapansin kung gaano kaganda si Miranda ng araw na yon. Ang ibang tao naman ay hindi mapigilang magkomento kung gaano ka-sweet sila Miranda at Christopher sa isa't isa. Marami ang natuwa at nagsabi na napakasaya ng kanilang pamilya. Magandang araw ho, Mr. President. Magalang na sabi ni Christopher. Magandang araw din. Nakakatuwa ang iyong mga anak. Nakakatuwa na kitang-kita kung gaano kasaya ang inyong pamilya. I'm sure, isa kang mabuting ama at asawa sa kanya. Nakangiting sabi pa nga ng presidente ng kumpanya na si Sir Albert. Salamat po, nakangiting sabi nga ni Chris. Halos lumandag ang puso niya sa papuring yun. Nagkaroon nga siya ng pag-asa sa posisyong kanyang inaasam-asam. Pero parang sa kaibuturan ng puso niya ay meron pa nga siyang mas gusto na mas malalim pa. Nagulat ang lahat nang nagtungo nga sa entablado si Mr. Albert at tinawag ang kanilang atensyon. Can I please get everyone's attention please? Nakangiting sabi nga ng matanda. Patakbong pumunta nga si Cathy sa tabi ni Chris. I-announce na pala ng president ang bago niyang VP. Ngayon, gulat na tanong nga ni Chris. Oo daw eh, itinago niya ito sa lahat kaya't lahat ay nasurpresa.
Dagdag pa nga ni Cathy. Ayos na siguro yan. Nakakakaba rin namang maghintay. Natatawang sabi pa nga ni Chris at nagtungo na nga ito sa lamesan nila. Hinawakan nga ni Chris ang kamay ni Miranda at bumulong. I-announce na raw ang bagong VP. Ngayon na? Gulat din na tanong nga ni Miranda. Oo daw sabi ni Cathy. Akala ko ba sa susunod na Lunes pa? Takang tanong naman ni Miranda. Surprise daw. Nakangising sabi nga ni Chris at naputol nga ang kanilang pagbubulungan nang inanunsyo na nga ang bagong VP. Alam kong inaasahan ng lahat na sa susunod na Lunes pa ang aking announcement pero isa itong sorpresa. Maraming salamat sa lahat ng nagsumiti ng intensyon para maging bago nating VP. Ang totoo nahirapan ako sa pagdesisyon. Lahat kayo magagaling at deserving. Kung maaari ko lang kayo lahat kunin bilang VP pero iisa lang ang kailangan natin. Hinihiling ko lang na suportahan natin ang bagong VP para ito sa ikabubuti ng buong kumpanya at ng ating mga tao. Help me congratulate our new VP, Mr. Edgar Ramos. Nagpalakpakan ng mga tao. Gulat at dismayado nga si Miranda pero laking gulat nga niya. Nang pagtingin niya kay Christopher ay nakangiti pa nga ito. Tumayo pa nga ito at lumapit para kamayan at i-congratulate nga ang new VP na si Mr. Edgar Ramos. Tahimik si Miranda, simula nang i-anunsyo nga ang bagong VP. Matapos ang event, ay nagtungo na nga sila sa kotse at ihahatid na nga lamang sila pa uwi ni Chris. Tumatakbong, dumating nga si Cathy. Bago pa man sila makasakay sa kotse, umiiyak nga ito at yumakap kay Chris. I'm sorry, gulalas pa nga nito. Ayos ka lang ba Cathy, ba't ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nga ni Chris. Hindi ka nakuhang VP. Alam kong pinaghirapan mo lahat tapos nagbigay pa ako ng ideya na magpanggap ka na may asawa at mga anak pero hindi ka pa rin nakuha. Tumutulong nga ang luha sa pisngi nga nito habang nagpapaliwanag. I'm fine. Ginawa ko ang lahat kaya okay lang. Ginawa mo rin lahat ng kaya mo para matulungan ako kaya okay lang. Makabulhang sabi pa nga ni Chris. At niyakap pabalik ang kaibigan. Sure ka ha? Paninigurado nga ni Cathy. Yes, I'm okay. Umuwi ka na at magpahinga. Kung gusto mo munang magbakasyon, okay lang din sa akin. Alam kong pagod ka sa lahat ng preparasyon natin. Sad pa ni Christopher. Hindi nakuha ang VP si Chris, pero okay lang sa kanya dahil napamahal na nga siya sa mag-iina. Pakiramdam niya ito ang nagbigay daan para makilala at mapalapit nga siya sa mga ito kaya daig pa nga niyang na-promote. Inihatid nga ni Chris ang mag-iina. Sa pagod sa paglalaro, nakatulog nga kaagad ng mga bata at naiwan nga na nagkakape sina Chris at Miranda. Sorry alam kong pinaghirapan mo ang posisyon mo na yon. Ginawa mo naman ng lahat Malungkot na sabi pa nga ni Miranda. Bakit ka nagsasorry? Hindi mo naman kasalanan yon. Isa pa, mukha ba ako malungkot? Tanong nga ni Christopher. Mukhang hindi nga. Nagtataka nga rin ako. Bakit parang hindi ka apektado na hindi mo nakuha ang posisyon? Ang pagkakaalam ko, matagal mo na yung pinaghandaan Usisa pa nga ni Miranda. Oo naman. Gusto ko ang posisyon na yun pero okay lang sa akin kahit hindi ko nakuha. Ang totoo, talo ko pa nga ang naging VP ng company dahil nakilala ko pa kayo ng mga bata. Madamdaming sabi ni Chris. Kinilig ng todo si Miranda. Namula pa nga ito. Puro ka talaga kalokohan. Nakangiting sabi niya. Totoo nga. Para na akong nanalo ng jackpot dahil sa inyo ng mga bata. Simula nung nakilala ko kayo, parang may kulang sa puso ko na biglang napunan. Makabulhang sabi pa nga nito. Ang lalim nun tumatawang saad pa ni Miranda. Kanina mo pa ako inasar. Kinakabahan na nga yung tao Naiilingan na sabi nga ni Christopher habang tumatawa. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kabado na nga rin si Miranda. Mahal na kita, Miranda. At gusto ko na sanang malaman kung may pagtingin ka rin sa akin. Tanong nga ni Chris
na nakatitig sa mga mata ni Miranda. Secret, mapangasar na sabi pa nga ni Miranda. Hinawakan nga ni Christopher ang kamay nito. Seryoso na please? Gusto kitang maging nobya. Gusto kong pagdating ng araw ay maging totoong asawa kita at anak ko ang mga bata. Kahit hindi sila sa akin, paninindigan ko sila. Pero I understand. We need to take it slow. Gusto mo ba rin akong maging nobyo? Aba, syempre naman. Diretsahan na nga ring saad ni Miranda. Talaga? Oo. Mahal kita, Chris. Mahal ka namin ng mga bata. Salamat sa pagtanggap sa akin ng buong buha. Salamat nakita mo ang laman ng puso ko at hindi ng estado ko sa buhay. Hindi ko sasayangin ang tiwalang binigay mo sa akin. Saad pa nga ni Chris. Aba dapat lang. Pabirong pinanlakihan nga ng mga mata ni Miranda ang binata. Naghalakhakan ng dalawa at nagyakap pa nga ng mahigpit pagkatapos ay hinagka ng binata ang noo ni Miranda. Naging masaya ang kanilang relasyon. Halos 2-3 beses nga sila kung magkita kapag araw na pareho silang may trabaho at tuwing linggo naman ay family day nila kasama ang triplets. Tuwing Sabado naman ay date night nila. Lingid nga sa kanilang kaalaman ay matutuklasan pala ng papa nga ni Christopher ang pagpapanggap nila. Isang araw pumunta nga ang matanda sa kondo ni Chris at galit na galit nga ito. Ano nung nalalaman ko na may asawa at mga anak ka daw? Galit na tanong nga ng papa ni Chris, si Don Ramon. Wala yun papa. Kabadong sad na nga lamang ni Chris. Kinakabahan siya para kina Miranda at sa triplets. Lumaki siya sa istriktong ama dahil ang kanyang mama namatay nga sa panganganak sa kanya. Anong wala? Mismo ang presidente ng kumpanya ang nagsabi sa akin. Napahiya ko dahil ako na papa mo ay walang kaalam-alam na may asawa at mga anak ka na pala. Halos sumigaw na nga sa galit ang doon. The truth is, nagpanggap akong may asawa at mga anak dahil yun ang hinahanap ni President Albert para susunod na VP. Nagalin lang ang paliwanag ni Chris. Alam niyang kahit anong paliwanag niya, magagalit ito sa kanya. Nakakahiya ka. Hindi ka ba naniniwala sa sarili mong galing? Bakit kailangan mo pang magkunwari at mandaya? Sumbat ng ama ni Christopher. Ang gusto ng presidente ay isang taong may asawa at anak. Sa tingin niya ay mas responsable ang isang taong may asawa at anak. Pilit na pinaliwanag pa nga ni Chris ang kanyang dahilan. Wala akong pakialam sa dahilan mo. Kahit saan daanin, mali pa rin at nakakahiya ang iyong ginawa. Tapos na yan. Sana ay hindi mo na ulitin pa. Nakakahiya ka. Walang sabi-sabi umalis na nga lamang ang papa ni Chris. Pero makalipas ang ilang araw, bumalik ito at galit na galit. O papa, mukhang napapadalas ang bisita. Biro pa nga ni Chris. Wala itong kalam-alam. Nagpupuyos pala sa galit ang kanyang ama. Pagkalapit nga nito bigla na nga lamang nitong sinuntok sa mukha si Chris. Bumagsak nga sa sahig ng lalaki at dumugo ang gilid ng kanyang labi. Ano pong problema, papa? Galit na tanong pa nga ni Christopher. Ano tong nalaman ko na may nobya kang janitress at may mga anak pa nga ito? Galit na galit ang matanda at para nga itong atakihin sa puso. Dahan-dahang tumayo nga si Christopher. Totoo po yan. Si Miranda ang babaeng nagpanggap na asawa ko at doon ko siya mas nakilala ng lubos. At doon ko siya minahal. Mabuti siyang tao pa. Maaaring janitress siya pero marangal naman ang kanyang trabaho. Mabuti ang kanyang puso. May anak siyang triplets pero hindi siya kasal at iniwan siya ng ama ng mga bata. Ilang buwan lamang makatapos nga niyang mga anak. Salaysay pa nga ni Chris na umaasang maintindihan nga siya ng kanyang papa. Desperado ka na ba? Galit na tanong pa nga ni Don Ramon. Papa, mabait ang anak ni Miranda. Napalapit na rin ako sa kanila. Wala akong pakialam. Hindi mo malang binigyan ng kahihiyan ang pamilya natin. Sa dinami-dami ng pwede mong maging nobya ay janitress pa? At ang masakit pa
ay ikaw pa ang sasalo ng responsibilidad ng 3 niyang anak. Gawain niya ng desperado. Galit na, sabi pa nga ng papa ni Christopher. Mahal ko si Miranda at wala nang makakapagpabago pa ng isip ko, papa. Mahal kita at ginagalang kita bilang ama ko, pero mali ang husgahan si Miranda dahil lamang sa mahirap siya. Pagmamatigas pa nga ni Christopher. Pagsisisihan mo to. Kung hindi mo lalayuan ang babaeng yun, hindi magiging madali ang buhay niya. Banta pa nga ng matanda. Makakaalis na ho kayo. Pilit pa rin ginagalang nga ni Christopher ang ama kahit na masamang-masama ang kanyang loob. Nagbanta na nga ang matanda pero hindi lubos sa kalayan ni Chris na totoong pahihirapan ng kanyang ama at ipapatanggal pa pala ito sa trabaho. Isang araw dumating nga si Chris sa bahay nga ni Miranda. Nagulat nga siya nang makitang umiiyak sa kanya ang nobya. Ano nangyari? Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Chris. Umiling na nga lamang si Miranda habang tumutulang mga luha sa kanyang mga pisngi. Tinanggal ako sa trabaho kanina. Umiiyak pa nga nasabi nito. Ha? Bakit daw? Nagulat na tanong nga ni Christopher. Yun nga ang masakit eh. Wala silang maibigay na dahilan. Nung isang araw, sabi lang nila sa akin na mapopromote daw ako. Alam mo ba yung pakiramdam na sa wakas sa pansin na nila lahat ng hirap, malasakit at sakripisyo ko, tapos bigla na lang akong sinisante. Umasa ako na mabibigyan ako ng mas maayos na trabaho para magkaroon ng mas maayos na buhay ang aking mga anak. Pero hindi pa rin pala. Hindi ko maintindihan ang nangyari. Hindi ko alam paano na kami ng mga anak ko. Dito na nga humagulgol pa ng iyak si Miranda. Pilit pinapakalma ni Chris si Miranda. Lumapit pa nga ang mga bata sa kanila. Nanay, bakit ka po umiiyak? Tanong pa nga ni Bernadette. May umaway po ba sa inyo? Halata din. Natanong nga ni Brianna. Nag-aalala. Wala na daw trabaho si nanay, sabi naman ni Brenda, at nagsimula na nga ang mag-iyakan ng mga bata. Paano na po tayo? Nag-aalalang sad pa nga ni Bernadette. Mga bata, kumalma kayo. Andito naman ako para sa inyo, di ba? Aalalayan ko kayo hanggang sa makahanap ang nanay nun ng bagong trabaho. Pilit pinapakalma ni Chris ang mga bata. Talaga po? Oo naman, pangako ko yan sa inyo. Nakangiting sabi naman ni Christopher. Salamat po! Halos sabay-sabay pa nga nasabi ng triplets at niyakap nila si Chris. Matapos maghapunan sa bahay ni Miranda at makipaglaro nga sa mga bata ay dumiretso na nga si Chris sa bahay ng kanyang ama. Pa, alam kong ikaw ang may kagagawan ng pagkasisante ni Miranda. Bakit kailangan mo siyang damay? Galit na kumpronta nga ni Chris sa kanyang ama. Hindi ba't binala na kita? Bakit parang nagulat ka pa? At hindi lang yan ang mangyayari kapag itunuloy mo pa ang pakikipagrelasyon sa ampas lupang babaeng yun. Muling banta nga ni Don Ramon. Pa, kahit kailan, hindi masusukat ng pera, ari-arian o katayuan sa buhay ang pagkatao ng bawat isa. Pagtangis pa nga ni Christopher. Pera at estado ang importante, iho. Nagbubulag-bulagan ka. Kung sasabihin mong hindi, malamig na nasabi pa nga ng matanda. Wala nang nagawa pa si Chris, kundi iwan na nga lamang ang kanyang ama. Sarado na kasi ang isip nito at kahit na anong pilit nga niya, mukhang hindi pa nga rin ito matatanggap ang babaeng pinakamamahal niya. Pumalik si Christopher sa bahay ni Miranda at ipinagtapat nga nito ang kanyang nadiskubre. Miranda, patawarin mo ko. Malungkot na pag-amin nga ni Chris. Naguguluhan at nakakunot noong tanong naman ni Miranda. Patawarin saan? Ang papa ko pala ang dahilan kung bakit nawalan ka ng trabaho. Na hindi nga makatingin si Christopher sa tindi ng hiya. Sa nangyari? Baka nagkakamali ka lang. Bakit naman niya yun gagawin? At paano? Minsan kinausap ako ni Papa. Nakarating sa kanya ang tungkol sa ating relasyon. Binalaan niya ako na hindi na nga siya sangayon sa ating pagmamahalan. Binalaan niya ako na ahadlangan niya tayo pero ang akala ko ay sa akin siya may gagawin kaya sa walang bahala ko lamang dahil ipaglalaban ko ang pagmamahalan natin.
Hindi ko naman lubos sa kalaing ikaw pala ang pupuntiryahin niya. Makapangyarihan pa impluwensya si Papa. Maaring kinilala niya ang may-ari ng iyong pinagtatrabahuan. Malungkot na salaysay pa nga ni Christopher. Hindi mo naman kasalanan yun, Chris. Wala na tayong magagawa pa kung talagang ayaw sa akin ng papa mo. Ganyan naman ang mga napapanood ko sa telenovela eh. Ayaw ng mga mayayamang magulang sa tulad naming mahihirap para sa kanilang mga anak. Pabiro pa ngang sabi nga ni Miranda. Nakukuha mo pa talaga magbiro pagkatapos ng ginawa sa akin ng aking ama. Ang seryoso mo naman kasi masyado eh. Saad nga ni Miranda. Anong plano mo? E di maghahanap ng ibang trabaho. O kaya itutuloy ko na lang ang dati ko pang gusto na magtinda na lamang ng pagkain dito. Naalala mo ba yung umorder sa akin ng food packs para sa feeding program ninyo? Hindi ba't sabi mo nagustuhan ng mga tao ang luto ko? Paalala pa nga ni Miranda. Magandang idea yan. So ibig sabihin ba niyan, hindi ka makikipaghiwalay sa akin? Parang nabunutan pa nga ng tinik si Chris sa kanyang narinig. Umiling naman ang babae. Hindi no? Ba mahal yata kita? Mahal ka ng mga anak ko. Kung ikaw ay handa kang ipaglaban ang pagmamahalan natin, syempre ako rin. Maghilaw na sagot naman ni Miranda. Talaga? Tuwang-tuwa nga si Chris sa kanyang narinig. Oo naman, nakangiting saad nga ni Miranda. Nagulat na nga lamang ang dalawa nang biglang magsalita ang mga bata. Kami din po! Sigaw nga ng triplets. Aba, akala ko ba tulog na kayo? Gulat na tanong nga ni Miranda na natatawa nga sa kanyang mga anak. Nagising po kasi kami at narinig po namin kayo nag-uusap eh. Ani nga ni Bernadette. Kayo talaga, halinga kayo? Masayang sabi ni Chris. Lumapit naman ang mga bata at yumakap kay Christopher. Totoo naman po, kami din po mahal ka rin po namin kahit na wala ng trabaho si nanay dahil sa papa mo. Salamat mga bata. Walang paglagyan nga ang tuwa sa puso ni Chris. Ngayon, mas napagtanto niya na may mga bagay pa nga na mas importante kesa sa pera at kapangyarihan at mali ang kanyang ama. Dahil nga, wala ng trabaho, nagtayo ng alam mo ng karinderya si Miranda. Binigyan siya ng pera ni Chris na panimula niya. Nung una tinatanggihan pa nga nito ang pera pero mapilit nga si Christopher. Naging maayos naman ang negosyo ni Miranda. Muli nga siyang nabuhayan ng loob pero hindi pa nga nagtagal ang kanyang karinderya ipinasara ng munisipyo. Marami raw kasing mga kapitbahay at mga tagalugar nila na inirereklamo nga ang ingay at kalat mula nga sa kanyang karinderya. Sa tingin ni Miranda ay kagagawa na naman to ng ama ni Christopher pagkat lahat naman ng taga kanila ay suki niya. Mahusay siyang makisama kaya't sigurado siyang wala siyang kaaway sa lugar na yon. Kahit may pasara nga ang karinderya, hindi pa rin nagpatinag si Christopher at Miranda. Ipinaglaban pa rin nila ang kanilang pagmamahalan at naniniwala nga sila. Hanggang dulo, makalipas ang ilang araw, sinugod nga ng papa ni Chris ang bahay nga ni Miranda. Galit na galit nga ito dahil nga sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa hindi pa rin naghihiwalay si Christopher at Miranda. Nagulat nga si Miranda nang may kumatok nga sa kanyang bahay at nang pagbuksan nga niya ay tumambad sa kanyang isang tisoy na matanda na halatang mayaman pero matapobre. Magandang araw ho. Anong kailangan nyo? May maitutulong po ba ako sa inyo? Magalang nabati pa nga ni Miranda. Ito ang unang paghaharap nga ni Don Ramon at Miranda. Itinoon talaga ng matanda na wala nga sa bahay si Christopher. Meron. Iwanan mo ang anak ko. Paranggang sabi pa nga ng matanda. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Kabadong tanong ni Miranda. Alam kong alam mo ang sinasabi ko. Dediretsahin na kita. Hindi kita gusto bilang tao at hindi kita gusto para sa anak ko. Alam kong kayamanan lang namin ang gusto mo. Matapobreng sabi pa nga ng matanda. Nasaktan nga si Miranda sa sinabi ng matanda pero dahil ama ito, nang pinakamamahal nga niya, pinigil nga niya ang kanyang galit at nagawa pa nga rin niyang
respetuhin ito. Pasensya na po kung ganyan ang akala niyo pero mali po kayo, sir. Mahal ko po ang anak niyo. Hindi po dahil sa kayamanan niya. Kamahal-mahal naman po ang inyong anak. Mabuting tao po siya. Paliwanag pa nga ni Miranda. Sinungaling ka. Siyempre sasabihin mo yan pero may interes ka talaga sa pera namin. Ewan ko ba naman sa anak ko, matalino naman pero napakabobo sa babae. Pati ang mga anak mo ay pinapakargo mo sa aking anak. Ayaw talagang tumigil ng matanda sa paghalipusta nga sa pagkatao nga ni Miranda. Nanginginig pa nga ito sa galit kaya't nagalala nga si Miranda. Sinubukan pa nga niyang alukin ng tubig ito pero lalo lamang nagalit. Hindi ho totoo yan. Mapagmahal at malambing ho ang mga bata kaya napamahal si Chris sa mga anak ko. Kung talagang mahal mo ang anak ko, lalayuan mo siya. Diit pa nga ng matanda. Ano hong gagawin niyo kung hindi ko siya lalayuan? Ipatatanggal niyo huli ako sa trabaho? Ipasasara niyo ang negosyo ko? Kahit kung anong gawin niyo, ay handa akong ipaglaban ang pagmamahalan namin. Matapang na sagot nga ni Miranda. Ganun ba? Pwes, itatakwil ko si Christopher sa aming pamilya at itatakwil din siya ng buong angkan namin. Hindi na nga siya kikilalanin ng kahit na sino sa aming pamilya. Iisipin naming namatay na siya at wala na nga siyang lugar sa aming pamilya. Banta pa nga ng matanda na mayaman. Dito na umiyak ng todo si Miranda. Kung siya lamang ang pagmamalupitan ng matanda ay kanyang kakayanin pero kung itatakwil nga si Christopher ng lahat ng kanyang pamilya ay hindi niya ito mapapayagan. Alam niya kung gaano kamahal at gaano kalapit si Chris sa kanyang mga kamag-anak at masasaktan nga ito kapag nangyari ang sinasabi ng matanda. Huwag po. Lalayuan ko na po siya. Kung ako lang po, ay kaya kong magtiis. Maging ang mga bata ay handang magtiis may ipaglaban lamang ang pagmamahalan namin ni Chris. Pero kung pasasakitan niyo si Christopher, ay gagawin ko na lamang pong hinihingi niyo. Hindi ko kakayaning masaktan o malungkot si Christopher. Humahagulugol pa nga na sabi nga ni Miranda. Pathetic. Sarkasikong sabi nga ng matanda at tumalikod nga ito para umalis. Naupo nga sa sofa si Miranda at tumiyak ng umiyak. Hindi niya alam. Nang nasa labas na pala, ang matanda ay bigla nga itong nahirapang huminga at bumagsak sa sahig. Buti na nga lamang at nasa labas nga ang triplets at naglalaro. Nakita nga nila ang pagbagsak ng matanda at sinalo nila ito para wag mabagok ang ulo. Agad din silang humingi ng saklolo sa kanilang mga kapitbahay. Nanay! Nanay, nahimatay po si Papa ni Tito Christopher! Tulungan mo po kami! Sigaw pa nga ni Bernadette. Si Brenda at Brianna naman ay sumigaw din ng sumigaw hanggang sa narinig na nga sila ng kapitbahay. Lumabas din agad ng bahay si Miranda at sinaklolohan ng matanda. Agad nilang dinala sa ospital si Don Ramon. Nang masiguro nga nilang ayos ang matanda ay aalis na nga rin sana sila pero pinigilan sila ni Christopher. Miranda, saan kayo pupunta? Muling nagbanta ang iyong papa. Kung kami lang, kaya naming tiisin. Pero nagbanta siya na itatakwil ka ng buong angkan mo kapag itinuloy mo ang pakikipagrelasyon sa akin. Lumuluha na nga, nasaad ni Miranda. Magiging masakit nga yan para sa akin pero mas masasaktan ako kung mawawala kayo ng mga bata. Hindi ko kakayanin pag nawala kayo sa akin. Hindi ba't nangako ka? Nakakayanin natin lahat ng to? Paalala pa nga ni Christopher. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin nga ng nurse si Christopher. Sir, nagkamali na po si Don Ramon. Sad pa nga ng nurse. Pumasok ka na muna sa kwarto ng papa mo. Uuwi na muna kami. Sa susunod na tayo mag-usap. Asikasuhin mo muna ang papa mo at mas kailangan ka niya ngayon. Hangad kong umigi ka agad ang pakiramdam niya. Sinserong sabi pa nga ni Miranda. Salamat Miranda. Sana dumating ang panahon na makita rin ni Papa ang kabutihan na nakikita ko sa iyo. Isang babaeng napakaganda at napakadalisay ng puso. Emosyonal na sabi nga ni Chris. Nagyakapan nga ng mahigpit ang dalawa at pagkatapos ay niyakap nga rin ni Chris ang mga bata.
Umalis nga ang mag-iina. Inalok pa nga sila. Naihatid nga ni Christopher pero tumanggi nga si Miranda at nais nga niya nga sikasuhin ni Christopher ang kanyang papa. Pagpasok nga ng kwarto, nakita nga ni Chris na nakadilat na nga ang kanyang ama. Umupo nga siya sa tabi ng kama at hinawakan nga ang kamay ng ama. Kamusta na ho kayo, papa? Tanong pa nga ni Chris. Ano nangyari sa akin? Mahina ang boses ng matanda. Tila bulong na lamang yun at hinahabol nito ang paghinga. Inatake ho kayo sa puso sa labas ng bahay ni Miranda. Bumagsak ho kayo. Nang paalis na ho kayo. Mabuti na nga lamang po at nasa labas naglalaro ang mga bata at sinano nila kayo. Kaya't hindi na bagok ang ulo nyo. Kwento nga ni Chris. Paano kung masasalong ng mga bata? Tanong nga ng matanda. 3 ho sila eh. At pinilit nilang saluhin ang bandang ulo nyo para huwag kayong mabagok. Nagasgasan pa nga ho ang mga bata sa pagsalo sa inyo. Paliwanag nga ni Chris sa matanda na tila duda pa na tinulungan siya ng mga bata. Naputol ang kanilang pag-uusap nang pumasok na nga ang doktor. Tinawag pala ito ng nurse nang magkamalay ang matanda. Ipinaliwanag nga ng doktor kay Don Ramon ang nangyari sa kanya at ipinaliwanag din siya sa mga kailangan nga na gawin para maiwasan nga ang muling atake sa puso. Mabuti na lamang ho at nadala kayo rito kaagad. Kung nahuli ho kayo, baka critical na po ang lagay nyo. Mag-iiwan ho ako sa nurse ng mga reseta ng gamot at mga pag-iingat na kailangan niyo pong gawin. Pagkasabi nga nun umalis na nga ang doktor. Bumaling naman kay Christopher si Don Ramon. Sinong nagdala sa akin dito sa ospital? Si Miranda ho, papa. Biglang tumulang mga luha ng matanda. Pawag na ho kayong umiyak. Makakasama ho sa inyo ang ma-stress. Pumunta ako sa bahay ni Miranda para takutin at talipustahin siya. Pero nang inatake ako, tinulungan pa rin niya ako. Maging ang mga anak niya, tinulungan ako. Nakakahiya sa kanila anak. Tama ka nga, mabuti siyang tao at mabuti ang pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Kung ibang tao sigurong ginawan ko ng ganun, ay baka pinabayaan na lamang ako sakali ang mag-isa. Umiiyak pa nga na saad nga ni Don Ramon. Magpalakas na lang ho kayo, papa. At para pag magaling na kayo, ay makapunta kayo sa kasal namin ni Miranda. Pilyong sabi pa nga ni Christopher. Siya nga, ikakasal na ba kayo? Ngumiti nga si Don Ramon at wala na nga itong bahid ng galit kay Miranda at sa mga anak nito. Naging daan ang kanyang pagkakasakit para makita nga ng Don na mabuti nga siyang tao na hindi naman totoong pera lamang ang habol niya kay Christopher. Hindi pa ho ako nagpo-propose, papa, pero siya ang babaeng gusto kong pakasalan. Bago ho kayo nagkamalay, ay nakikipaghiwalay na po siya sa akin. Hindi raw ho niya kakayanin na pasakitan niyo ako nang dahil lamang sa kanya. Kaya daw niya na magtiis kung sa kanya gagawin ang pagpapahirap. Kakayanin daw niya. Pero ang pasakitan niyo ako dahil lamang sa kanya, hindi niya kaya. Sad pa nga nito. Ganyan niya ako kamahal, papa. Patawarin mo ako, iho. Mapagpakumbabang sabi na nga lamang ng matanda nang makapag-isip-isip. Hindi na ho ako galit sa inyo, papa. Nung una malungkot ako dahil hindi niyo ako suportado sa mga taong nagpapasaya sa akin pero hindi naman ho ako galit sa inyo. Sad pa nga ni Chris. Kung ganoon, ay pabayaan mong tulungan kita sa bagay na yan. Pilyong sabi pa nga ni Don Ramon. Nang sabihin nga nito na malungkot nga siya. Talaga, papa? Tutulungan mo ako mag-propose kay Miranda at sa mga anak niya? Kulot na tanong pa nga ni Christopher. Oo, anak. Ako nang bahala sa'yo. Pagmamayabang pa nga ng matanda. Bago ang lahat, ay magpagaling muna kayo. Paano niyo po ako tutulungan sa proposal kung naka-hospital gown po kayo at nakaratay sa ospital? Tumatawang sabi pa nga ni Chris. Naghalakhakan at nagyakap ang mag-ama. Habang nasa ospital nga si Don Ramon, pinabayaan na nga muna ni Chris si Miranda na makapag-isip-isip. Hindi muna niya ginambala ang maghina. Hindi na muna niya ito pinadalahan ng mga text or chat messages. Hindi rin muna niya tinawagan ng cellphone ang mag-iina. Buong akala ni Miranda,
Tinanggap na nga ni Chris ang kanyang pakikipaghiwalay. Madalas itong umiiyak pero pilit nga niyang tinatago sa mga anak ang kanyang pagdadalamhati. Nang makalabas nga ng ospital, si Don ay nagpumilit nga itong pumunta sa bahay ni Miranda. Gusto na nga niyang personal na humingi ng tawad kay Miranda at sa mga bata. Nais din niyang magpasalamat sa mga ito sa pagdala sa kanya sa ospital. Laking gulat naman ni Miranda nang makita sa kanyang pintuan ng matanda. Ano hong kailangan niyo? Nilayuan ko na ho ang inyong anak. At hindi na rin po siya nagpaparamdam sa akin. Tinanggap na ho niya ang aking pakikipaghiwalay. Wala na ho kayong dapat ikabahala pa. Hindi niyo na ho ako kailangang problemahin pa. Baka ho mapano pa kayo niyan. Sadyang napakabuti nga na ang puso ni Miranda. Nakuha pa nga niyang alalahanin ang matanda kahit na naging masama ito sa kanya. Kaya nga nandito ako, iha, para makiusap sa'yo na wag mo nang layuan ang aking anak. Nahihiyang sabi pa nga ni Don Ramon. Ano ho? Bakit naman po? Nagugulhang tanong ni Miranda. Sana wag mong iiwan ang aking anak, Miranda. Mahal na mahal ka niya. Hindi ko ho kayo maintindihan. Hindi po ba't gusto niyong hiwalayan ako ng anak niyo? Dahil sa tingin niyo ay isang hampas lupang oportunista ako? Patawarin mo ko, iha. Nagkamali ako. Tama ang aking anak. Hindi nasusukat ang pagkatao sa pera at yaman o ari-arian. Kung ibang tao siguro, ang nilait at pinagsalitaan ko ng masasakit ay baka pinabayaan na ako mamatay. Nangatakihin ako sa puso pero kayo. Maganda ang pagpapalaki mo sa mga anak mo. Tinulungan pa ako. Mabuti ang puso niyo. Matatahimik na lamang siguro ako kung ikaw ang mapapangasawa ng anak ko. Madamdaming saad pa nga ni Don Ramon. Ay, teka lang po. Masyado na po ata kayong advance, ha? Wala naman ho kaming napag-usapan tungkol sa kasal, ha? Kulat na saad pa nga ni Miranda. Wala pa. Halakak naman ang matanda. Anong ibig niyong sabihin? Nagugulang tanungan ni Miranda. Bumaba mula sa kotse si Chris at naglakad papunta sa harapan ng babae. Sa buhay ng isang tao, bihira ka makakakita ng tunay na pagmamahal at handang magsakripisyo para sa iyong ikabubuti. Mapalad ako na nakilala kita, Miranda, at hindi ako makakapayag na mawala ka pa sa akin. Madamdaming sabi nga ni Christopher at lumuhod na nga ito sa tuhod nga. Nilabas ito ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Gusto kitang makasama sa habang buhay. Gusto kong maging ama sa iyong mga anak at sa mga magiging anak pa natin. Will you marry me, Miranda? Mangiyak-ngayak pa nga na tanong nga ni Chris. Tumingin si Miranda kay Don habang nakangiti, tumango na nga lamang ang matanda. Gusto rin kitang maging daughter-in-law. Gusto kita para sa aking anak. At gusto ko ring maging lolo sa mababait mong mga anak at sa magiging anak niyo pa ni Chris. Sana mabigyan mo ng pagkakataon ng aking anak. Hirit pa nga ng matanda. Papa naman, pabayaan mo na ako mag-propose. Pagbibiro pa nga ni Chris. Napatawa na nga lamang sila. Oo naman, Christopher. Gusto rin kitang makasama habang buhay. At Don Ramon, gusto ko rin ho kayong maging biyanan. At sa tingin ko ho, magiging mabuti kayong lolo sa aking mga anak at sa mga magiging anak namin. Nakaiting sabi nga ni Miranda, pero nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tumayo si Christopher at isinuot na nga kay Miranda ang singsing. Mahal na mahal kita, Miranda. Bulong nga nito, mahal na mahal din kita, Christopher. Bulong nga ni Miranda. Lumabas na nga rin ng bayang triplets at nagtaka sila kung anong nangyari. Ano pong nangyayari dito? Tanong nga ni Bernadette. Mga bata, pumayag nang magpakasal sa akin ng inyong nanay. Masayang sabi ni Chris. Talaga po, Tito Christopher? Tatay na lang ang itawag niya sa akin simula ngayon. Nakangising sabi pa nga ni Christopher. At nagtakbuhan papunta nga sa kanyang mga bata. Binuhat nga ni Christopher ang mga bata habang sumisigaw pa nga ang mga to. Yay! May tatay na kami! Lolo naman ang itawag niyo sa akin. Singit naman ang matandang doon. Talaga po?
Di ba po ayaw niyo po sa amin ni nanay? Tanong nga ng mga bata. Patawarin niyo ako sa aking pagkakamali, mga bata, at salamat dahil namulatan ako sa katotohanan. Hindi importante ang pera o ari-arian ng isang tao. Ang pinaka-importante ay ang laman ng puso nito. Salamat din at pinilit niyo akong saluhin nang atakihin nga ako sa puso. Kung hindi dahil sa inyo, baka nabagok na ako. Mahabang salaysay pang na matanda. Wala po sa amin yun. Masaya po kami, nalolo ka po namin. Magalang nga nasabi pa nga ni Bernadette at niyakap naman ang triplets ang matanda. Ako na ang sasagot sa pagpapa-opera at pagpapa-therapy sa bunso mong anak Miranda. Nakaiting sabi pa nga ni Don Ramon. Naku, wag na po. Nakakahiya naman po sa inyo eh. Hindi niyo po kailangan tumbasan ang ginawa namin para sa inyo. Ama ho kayo ng lalaking pinakamamahal ko. Lahat ho ng taong mahal ni Christopher, mahal ko na rin. Emosyonal na sabi nga ni Miranda. Hindi ko naman binabayaran ang kabaitan niyo sa akin, Miranda. Gusto ko lang din sanang maging mabait tulad niyo. Kaya sana tanggapin mo ang alok ko ng pagpapa-opera sa bunso mo. Pagpupumilit pa nga ni Don Ramon. Miranda, tanggapin mo na yan. Dahil hindi ka rin naman titigilan ni Papa hanggat hindi mo tinatanggap ang kanyang alok. Natatawa at pilyong sabi pa nga ni Chris. Totoo yan. Tumatawang saad pa nga ng matanda. Sige na nga ho, tatanggapin ko na ho, marami pong salamat. Masayang sabi nga ni Miranda. Naging masaya naman ang kanilang samahan. Maging ang mga bata, naging malapit na nga rin sa kanilang bagong lolo. Hindi na nila naabutan pa ang kanilang tunay na lolo, kaya naman masaya silang magkaroon ng lolo sa katauhan ni Don Ramon. Hindi nagtagal, ikinasal na nga sila Miranda at Chris. Dahil wala nang pamilya o mga magulang nga si Miranda, ay ang triplets ang naghatid sa kanya sa altar. Hindi na tumutol pang matanda sa kanilang pagmamahalan, bagkus tinanggap nito ng buong puso si Miranda, pati na nga rin ang mga bata na di kalaunan ay naging malapit nga sa kanya at itinuring nga niyang tunay na mga apo. Nagkaroon nga ng offer sa ibang kumpanya si Chris bilang presidente. Tinanggap niya ang alok at naging masaya naman siya sa bago nga niyang posisyon. Hindi na nga niya tinangkapang magpanggap muli para lamang makuha ang trabahong nais niya. Si Miranda naman, hindi na nga muna nagtrabaho. Inalok pa nga siya ni Don Ramon ang negosyo. Nakukonsensya daw kasi ito sa pagpapasisante nga kay Miranda, pati na nga rin ang pagpapasara ng kanyang bagong tayong negosyo. Pero hindi tinanggap ng mag-asawa ang alok ng matanda. Nais muna nilang makapagpahinga at makapag-enjoy muna si Miranda. Buong buhay kasi niya ay pawang mabibigat na trabaho nga ang kanyang pinasok. Mabuhay lamang ang kanyang mga anak. Kaya naman nagdesisyon na nga lamang si Christopher na panahon na para maalagaan nga naman niya ang kanyang sarili at magawa ang mga bagay na magpapasaya sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, matapos nga ang kanilang kasal, nakaramdam ng pagkainip si Miranda. Nag-aral siya ng culinary dahil hilig naman talaga niya ang pagluluto. Hindi kalaunan, nagtayo nga rin siya ng maliit na restaurant na may bake shop. Ang triplets naman ay nagsimula na nga ring mag-aral sa isang pribadong paaralan. Naging matagumpay din ang operasyon ni Bunso at meron nga itong regular na therapy sessions. Tunay nga na dumarating sa mabubuting tao ang mabubuting bagay. Sa kabila ng kasamaan ni Don Ramon, pinili ni Miranda at ng kanyang mga anak na maging mabuti pa rin. Kaya naman naging mabuti din ang kanilang buhay. Proud din si Miranda na napalaki nga niya ang mga bata na may takot sa Diyos. Marami mang hirap ang pinagdaanan ni Miranda, naging mapalad pa rin siya sa kanyang bagong pamilya. Salamat po sa pakikinig. Bilang pasasalamat, comment down lang po ang inyong pangalan at kung saan po kayo nakikinig para po ma-shoutout kayo at mapasalamatan sa mismong video. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat at shoutout po sa mga sumusunod.
Merlin Pascual, Alma Buenaventura, Fatma Mansul, Juby Hernandez, Chubby Doll of Malaysia, Melinda Villanueva, Helen Murillo, Presbyteros Rose, Cleo Waling, Ofelia Gaetano, Mary Chris Balanay, Lavina Galang, Merlin Barosa, Jenjen, Elimana Lili, LV Rebolledo, Juanita Tomaneng, Nesbeth Hanaban Rosemary Corpus, Andre Corpus, Maricar De Peralta, Lorna Kuldeep, Fatima, Teresita Schmid, Yunesha, Romana Gorospe, Juliet Caday, Aliyah Mirandilla, Helena Infante, Merlin Bilbar, Rosemary Vasquez, Luz Viminda Malabanan, Cynthia Loquias, Zenny De Vera, Alice Fernando, Chubby Doll, Mirna Galagar, Jessita Maun, Lolita Belnas, Eileen Perlita, Marie Ferlin, Janice Marukin, Jocelyn Lovina, Kidim Tess, Maria Alma Parcon, Julieta Hermosura, Agnes Embalsado, Nena Vallejo, Chela Piliada, Marie Nicolas, Josephine, Megan Vlogs, Lloyda Salon, Oscar Flores at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.